Sa liblib na baryo ng San Roque, kilala si Lester bilang isang mahiyaing albularyo na may taglay na kakaibang dunong. Hindi siya humihingi ng malaking bayad, sapat na ang pasasalamat at kaunting pagkain. Ngunit ang tahimik niyang buhay ay nabulabog nang ipatawag siya sa mansyon ni Mayor Rodrigo. Isang lalaking kilala sa kasakiman at pagkakaroon ng kamay na bakal. Ang anak ng mayor, na si Clarissa, ay 17 taong gulang pa lamang. Ngunit halos hindi na makilala. Nanlilisik ang kanyang mga mata, nangingitim ang mga kuko, at may amoy ng nabubulok na karne na bumabalot sa kanyang silid. Iyanggaw to, bulong ni Lester matapos suriin ang dalaga. Isang masamang nilalang mula sa kakahuyan ang gumagambala sa kanya upang maging kapalit nito. Mayor, kailangan ko siyang gamutin sa loob ng 7 gabi nang walang aabala. Ngunit sa kalagitnaan ng panggagamot, habang hinihimas ni Lester ang tiyan at likod ng dalaga upang ilabas ang masamang espiritu gamit ang langis, biglang pumasok ang mayor. Nakita niyang nakahubad ang balabal ng anak at nakapatong ang kamay ni Lester sa katawan nito. Anong ginagawa mo sa anak ko? Buliyaw ng mayor. Mayor, pinapalabas ko lang ang lapastangan. Ginagamit mo ang panggagamot para pagsamantalahan ang anak ko. Hindi pinakinggan ng mayor ang paliwanag. Sa tindi ng galit at takot na mabulgar ang sakit ng anak, minabuti niyang baliktarin ng albularyo upang mapanatili ang dangal ng kanyang pamilya. Ikinulong si Lester sa kulungang bayan. Bago siya tuluyang hilahin ng mga pulis, humarap siya sa mayor na may malungkot ngunit seryosong muka. Mayor, bigo ang huling yugto ng panggagamot. Kapag sumapit ang kanyang 12 kaarawan at hindi natapos ang orasyon, hindi na siya magiging tao. Magiging aswang siya. At ang kanyang gutom ang magbibigay ng matinding kapahamakan sa mga tao. Isang malakas na sampal ang itinugod ng mayor. Sinungaling! Mabulok ka sa kulungan! Sa loob ng selda, hindi naging madali ang unang gabi ni Lester. Ang balita na manyakis ang bagong bilanggo ay mabilis na kumalat. Ang pinuno ng mga preso, na si Leon, na isang higanting lalaki na puno ng tato, ay agad siyang hinarap. Dito sa loob, pinakaayaw namin ng mga katulad mo, wika ni Leon habang kinukwelyuhan si Lester. Ngunit bago pa man makasuntok si Leon, bigla itong napaluhod. Nanginig ang buong katawan nito, namumutla at bumula ang bibig. Inaatake ito ng isang malalang kondisyon na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor sa loob. Hindi nag-atubili si Lester. Kahit binabantaan ng ibang preso, lumapit siya. Nilapatan niya ng presyon ang mga ugat sa leeg ni Leon at bumigkas ng isang mahinang orasyon habang hinihipan ng bumbunan nito. Sa loob ng ilang minuto, kumalma ang higanting lalaki. Iniligtas mo ako, hingal na sabi ni Leon. Mula noon, naging protektado si Lester. Siya ang naging manggagamot sa loob, iginagalang at kinatatakutan ng mga manggugulo. Lumipas ang mga buwan. Sa mansyon, tila gumaling si Clarissa. Naging masigla siya, ngunit may kakaibang hilig sa hilaw na karne na hindi pinapansin ng mayor sa paniniwalang nagdadalaga lamang ito. Sumapit ang kanyang 18 kaarawan. Isang malaking piging ang inihanda ng mayor. Ang mga maimpluwensyang tao sa probinsya ay naroon. Ngunit habang tumutunog ang kampana sa hating gabi, biglang namatay ang mga ilaw. Isang matinis na tili ang bumasag sa musika.
Ang magandang dalaga ay nagbago sa harap ng lahat. Ang kanyang panga ay humaba, ang kanyang likod ay bumaluktot, at ang kanyang mga mata ay naging kulay dugo. Ang sisiw ng pangyayanggaw ay tuluyan ng nanahan sa kanyang katawan. Nagsimula ang karahasan. Walang pinipili ang nilalang, mga bisita, katulong at tagabantay. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay naging isang katayan. Nagtago ang mayor sa loob ng kanyang panic room na matatagpuan sa basement. Naririnig ang mga kalmot at ungol ng sariling anak sa labas ng pinto noon. Sa takot na mamatay, tinawagan niya ang warden ng kulungan. Ilabas niyo si Lester. Dalhin niyo siya rito ngayon din. Kailangan niyang pagalingin ang anak ko. Dinala si Lester sa mansyon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ngunit pagdating doon, ang mga pulis ay agad na nilapa ng nilalang na nag-aabang sa dilim. Tanging si Lester lamang ang nakapasok sa basement kung saan nanginginig ang mayor. Gawin mo na ang trabaho mo. Sigaw ng mayor habang nakatutok ang baril kay Lester. Pagalingin mo siya o papatayin kita. Tumingin si Lester sa mayor na may halong awa. Sinabi ko na sa iyo noon, Mayor, ang panggagamot ay hindi parang gripo na pwedeng buksan at isara. Ang pagkakataong yun ay lumipas na nung ipinakulong mo ko sa maling paratang. Si Clarissa ay wala na. Ang nasa labas ay isa ng halimaw. Wala akong pakialam. Gamutin mo siya. Hinihingal ang mayor. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo na ng baril. Kung hindi mo siya maililigtas, papatayin na lang kita. Pero bago pa man makalabit ng mayor ang baril, isang malakas na paghampas ang nagpabagsak sa pintuan ng basement. Mabilis pa sa kidlat na sumulpot ang anak niyang aswang sa kanyang likuran. Bago pa makalingon ng mayor, bumaon na ang matutulis ng ngipin ng nilalang sa kanyang leeg. Sa isang iglap, wala nang buhay ang sakim na opisyal. Humarap ang aswang kay Lester. Alam ng albularyo na ito na ang huling laban. Wala nang gamot para sa isang nilalang na nakatikim na ng dugo ng sariling kadugo. Kinuha ni Lester ang kanyang buntot pagi at isang bote ng langis na may halong mga banal na sangkap. Sinimulan niyang bigkasin ang pinakamataas na orasyon, mga salitang hindi para magpagaling, kundi para magpalaya ng kaluluwa sa pamamagitan ng kamatayan. Sa ngalan ng mga pinuno at ng poong may kapal, tatapusin ko ang sumpang to. Nagkaroon ng matinding labanan. Mabilis ang aswang, ngunit ang bawat hampas ng buntot pagi ni Lester ay nagiiwan ng nagniningas na sugat sa balat nito. Sa huli, gamit ang isang matulis na pilak, nakarga ang kanyang orasyon. Itinusok ito ni Lester sa puso ng nilalang habang binibigkas ang huling salita ng dasal. Tumigil ang pag-ungol. Ang anyong halimaw ay dahan-dahang nagbalik sa anyo ni Clarissa. Sa kanyang huling hininga, bumulong ang dalaga ng pasasalamat bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Lumabas si Lester sa mansyon. Pilit nililimot ang nangyari, dulot ng kasakiman ng nakaraan. Siya ay nanatiling albularyo, isang tagapag-ingat ng balanse sa mundong madalas na mas nakakatakot pa ang mga tao kaysa sa mga nilalang ng dilim.